makibasa po tayo sa title po natin is Gumawa ng Mabuti. Sulat na kayo. Hindi ah. Makibasa ba po tayo? Gawa kayo po. Pausa po. Makibasa po tayo sa Gawa 9:32 to 44. Ay, 42. Gawa 9:32 to 32 hanggang 42. Gawa ano po? Gawa 9:32 hanggang 42. Ano? Gawa Acts. Acts 9:30. Ay, hindi na. Ayan ito po. Gawa 32. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa ila ng Bernabé, natagpuan niya roon isang lalaking nagngangalang Felix. Ito ay isang paralitiko at 8 taon nang nakaraan. 34, sinabi ni Pedro sa kanya, pinapagaling ka sa Suarez na tumayo ka sa likod mo ang hinayaan at agad siyang tumayo. 35, nakita siya ng lahat ng naniniraan sa bulansan at sila ay sumunod sa kumpiman. 36, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay David. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Nubo niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan ng pagkakawang gawa. 37, ng mga araw na iyon, kasakit siya at namatay, uminis ang kanyang pastor at binuro ito sa silid sa itaas. 38, malapit lang sa roka, kaya nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa ligan, nagsugo sila ng 2 lalaki upang sila ay pakiusapang pumunta agad sa roka. 39, sumama naman sa kanila si Pedro at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanyang alaman, iyak sila at pinapakita ang madali at mga balabal na ginamit si Dorcas para sa kanila nung kita niya ng pa. 40, pinalabas ni Pedro ang lahat at sila lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umalat siya sa bangkay at sinabi, Bumakay na tao bulis na lumungan sa kasila nang pakilitan si Pedro. 41, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumakay. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hero ng Panginoon at ang mga bibig at iniharap sa kanila si Dorcas sa loob. 42, ang pangyayari nito ay nabalita sa mundo. Kaya't marami ang magpalataya sa mundo. Pakibasa po ulit yung ano ba, yung 30 po, kali. Okay. Hanggang ano? 32 lang, 30 kapag na. 9:30. Hanggang 30 lang? 30 lang. Naglakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga pinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, Ang sabi nga po sa 32 po na marami nga po ang pinuntahang lugar ni Pedro para lang po dalawin ng mga binabanal ng Diyos at kasama din po sa lugar na pinuntahan ni Pedro ang Lydda. Sa
33 po. Sa 33 po naman, sabi po dito, nakakilala si Pedro ng isang tao na sa Salayda na nangangalang Eneas. Si Eneas ay paralisado or hindi magalaw ang katawan magalaw ang katawan. So hindi po siya makabangon sa kanyang higaan sa loob ng 8 taon. Sa 34 po, sinabi po ni Pedro kay Eneas. Sinabi po ni Pedro kay Eneas, nagaling ka na ni Jesus Cristo, kaya bumangon ka at iligpit ang iyong higaan. At ayun nga po na pagkasabi ni Pedro, agad na gumaling si Eneas at agad namang bumangon si Eneas. Sa 35 po, nakita ng lahat ng naninirahan sa Laila at sa Sharon. Kung paano pinagaling ni Pedro si Eneas. At sila din ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya po sila kay Jesus po sa nakita po nila. Gulat naman ako. Salamat! Ang bait mo naman. Salamat! Ang bait mo. Salamat! Yung mga nakapila po sa Laila, anak ko, sumampalataya na po sila sa Panginoon. Sa 36 po, sabi po dito, sa lungsod ng Joppa po ay may isang babae na nananampalataya at ang kanyang pangalan ay Tabita. Tabita po ang pangalan po ng babae. At sa Sa Griego naman po, ang kanyang pangalan ay Dorcas. At marami po siyang nagagawang mabuti po, lalo na po sa mga dukha o sa mga mahihirap. Sa 37 po, nagkataon po noon na nagkasakit po si Tabitha at siya po ay namatay at nilinis nila ang bangkay at ibinuro po nila sa isang kwarto sa itaas. 38. Sabi po dito na ang Joppa po ay malapit lang po sa Laila. Malapit lang po yun. Yung Joppa po, medyo malapit lang po siya dun sa Laila. Kaya po, nabalitaan ito ng mga tagasunod ni Jesus na si Pedro po ay sa Laida, inutusan nila ang dalawang tao na pakiusapan po si Pedro na pumunta po agad sa Joppa. Pinakausapan. 39 po. Pagdating po ng
dalawa doon kay Pedro at kinausap po nila ito na pumunta sa Joppa at agad na namang sumama si Pedro sa kanila. Pagdating po nila sa Joppa, dinala po si Pedro sa kwarto po kung asan ang patay at kung asan po si anak Tabita po, kung asan po yung bakay. Dinala po nila doon si Pedro. At meron po na biyuda doon na umiiyak po at malungkot at pinakita nila kay Pedro ang mga damit po na ginawa po ni Dorcas nung nabubuhay pa po siya. Sa 40 po, pinalabas po silang lahat ni Pedro po sa kwarto at lumuhod siya at pinanalangin niya sa pagkatapos nun, siya ay humarap sa bangkay. Sinabi po niya, Tabita, bumangon ka. At dumilat naman po dumilat po ang mata ni Tabita at pagkatapos, nung nakita niya po si Pedro po, nakaupo po siya. Sa 41 po, hinawakan ni Pedro po yung kamay po ni Tabita po at kanyang tinulungan tumayo po. Pagkatapos niya po itayo po si Tabita ay tinawag niya ang mga biyuda at ang nananampalataya at ipinakita ni Pedro si Tabita na buhay po. Yun po yung nabuhay na po, pinakita po ni Pedro po sa mga biyuda. Biyuda. Sa ano po, 42. Sa ano pa, 42 po, ang mga nangyari ay nabalitaan po ng buong Joppa po at maraming sumampalataya kay Jesus. Anong tawag dito? Ang application po dito na tumulong po tayo kahit po sa maliliit po na bagay po yan. Di po. Ay panatong po tayo tumulong po sa nangangailangan po. Sa kahit po na maliit po na bagay na yan po, tulungan pa din po natin. Mabuti. May question po ba? Wala po ang question. Sino po yan? Wala po kami, pero sila dito. Sino kami? Makakagawa ka ba ng mabuti kung nagalit ka? Hindi po. Ano pong mabuti natin gawin? Mag-pray po. Mag-pray po. Tapos, Ano po na siya, Pastor? gagalit ako. Paano ko magagawang gumawa ng o makakagawa ba ako ng mabuti? Kung galit ako. Hindi ka po makakagawa ko ng mabuti. Kasi nga po, galit ka po. And then kung nagagalit ka po naman, ipag-pray po muna. Tapos po, medyo kumano po muna. And then, tapos kapag okay na po, yung wala na pong galit na nakatanim po sa puso natin, ayun po yung tayo na pwede na po tayo, na makatulong po tayo in God's perfect time.